Hi. So, I want to share my experience to go Maligaya from Manila to Jensan. So, ito yung mga tips na mga dapat natin gawin. So, mag-book po kayo ng ticket. Malayo pa yung biyahe nyo. So, dapat mga 2 months before pa kayo magbiyahe, nakapag-book na yung ticket. Meron naman 1,600 ata. Nakatry ako mag-book nung sa customer ko 2 months before flight niya, before boarding niya sa barko, bago magbiyahe. Nakapag-book ako ng mga 1,700 lang. May free 50 kilograms na po yun. Libre yung 50 kilograms mo na bagahe. And then, may free meal na siya, breakfast, lunch, and dinner. May libreng tubig na rin doon at may mainit na rin na tubig. So, next natin gagawin is, pag may mga 50 kilograms talaga kayong dala, kailangan nyo ng porter. Pagdating nyo pa lang doon sa pantalan po sa Saragossa Gate po, sa may North Per Harbor 4 po, bali sa Saragossa Gate. So, pagdating nyo po doon, may porter po doon na pag mabigat yung dala nyo, may porter po kayong sasalubong sa inyo, no, ika-cart nila. Then, pagdating dito is, pipila ka doon sa first step nila is, yung porter na po mag-a-assist sa'yo. Bale, pupunta kayo doon sa may pila na mababayad kayo per porters. Kasi sa akin, yung dala ko is mga 6 na boxes. Ang nabayaran ko po is nasa 600 pesos po. And then, pagkatapos po doon na pila, pupunta kayo doon, ikot kayo sa loob, ikikilo nila yung i-scan nila yung yung bagahe nyo po na 50 kilograms. Then pagkatapos, babalik naman sa porter, papipilahin ka ni porter doon sa pangalawa. Yun yung terminal P. Kaya ka pipila doon. Kung hindi ka pa nakabayad ng terminal P, magbabayad ka ng terminal P. Kaya magpipila ka doon. Pero, kapag may terminal P ka na, pwede ka na dumiretso doon sa next nila na papasok ka na doon sa loob. So, yung terminal P po, na resibo, makikita yun siya pag nasa online ka nag-booking, yung sa pinakababa. Mamaya ilalagay ko dyan yung tinatawag nila na terminal P. Wala kang babayaran na yun, diretso ka na doon. Sa pangalawang gate nila, doon ka na papasok, i-scan na naman ulit yung bag mo na dala-dala lang, yung backpack mo lang, yung dala mo lang. Pero pwede mo naman ikaw magdala, pero yun nga lang, aakyatin mo tong hagdanan na to paakyat. So, kung mabigat talaga yung dala mo, tapos ikaw lang mag-isa, kailangan mo talaga ng porter para ma-assist ka. So, pagkatapos dun i-scan po, maghintay po kayo dun sa loob. Tapos, hintayin nyo na lang po tawagin kayo kung pwede na kayong umakyat doon sa barko. Then, pag nakaakyat na kayo sa barko, ito na yun. Syempre, mauuna kayo. Yung dala nyo po, iwan nyo na sa porter nyo. Tatandaan nyo na lang kung anong number ng porter nyo. Kasi sa akin yung number 15 ng porter ko. Tinandaan ko talaga. Kailangan mo tandaan yung porter mo. Kasi sila yung hahanapin mo doon sa taas kung hindi pa nakita yung baggage mo. Kung wala pa sa room mo. Kasi pagdating mo kasi doon sa loob, pag makita mo na yung room mo, may a-assist kasi sa'yo doon kung saan ka na room. Halimbawa, nasa Mega Value ka ba? O nasa tourist room, or doon sa business class, or doon sa state room. Nakadepende kasi yan siya. So, yung nakuha kasi natin na ticket is Mega Value. So, yung Mega Value, doon banda yan yung marami kang kasama. Yun yung Mega Value. Pero kung gusto mo yung konting privacy, mga tourist po, 4 na tao ang nasa loob ng tourist, 4 kayo. So, kung gusto mo na business class for 4, meron din, 4 kayo. Pero pang business class, yung room nyo mas maganda. Kung gusto niyo naman 2, may business class for 2, meron din. Kung gusto niyo yung state room, mas mahal yun. May sariling CR. Yung sariling CR is nasa state room mo lang. Pero yung mga tourist, Mega Value lahat, may mga sariling CR kayo, may sariling shower, CR, yun lang. Pero malinis naman, maganda yung CR nila, tsaka malinis din. And then, ito na yung papasok na area.
papakita na yung ticket kasi kukunin nila yung ito. Yan, ipapakita. So, mamaya, pagdating mo dyan sa loob, hanapin nyo yung room. So, sobrang ganda talaga ng Tugu, sobra. Parang nag-check-in ka lang sa hotel na mga 3 araw. So, gigisingin ka na lang para kumain, ganun. Napakagandang experience. So, kung hindi naman kayo nagmamadali sa biyahe nyo, try nyo yung Tugu Maligaya. Sobrang ganda po talaga. Sobrang ganda. Yun o, tingnan nyo. Papasok pa lang to sa room. Ito yung papasok sa room. Parang nasa hotel ka. Nandito yung banda yung CR namin. Female CR. Yung male kanina nauna na. Then, shower room. Shower for girls, shower for boys. Then, may mga life jacket. No worries. Kasi, every room po, may mga life jacket na po na nakaprepare. Ito yung mga mega value ticket. Mega value room. So, ito yung mag-a-assist sa inyo. Pagdating nyo pa lang sa loob is may mag-a-assist po sa inyo. So, ito yung mag-a-assist sa'yo kung saan room ka, kung anong bed ka. Yan. Sandali lang daw kasi hinahanap niya yung room ko. Ayun, nasa 16 ako. Ito yung room ng mga mega value po. Marami kayo. Pero, sa akin na experience so sobrang dami. Okay siya kasi marami kang nakakausap. Marami kang kasama, hindi boring, ganun. Marami kang makikilala, ganun. So, ito yung ano nila. Yun, tingnan mo, pasyal tayo sa labas. Wow, sobrang ganda. Parang nasa mall ka lang. Yun, tingnan mo. Di ba? Sobrang ganda talaga ng Tugu Maligaya. Kung gusto nyo magbakasyon, bumaya ng Manila, Iloilo, saan ba yan? Try nyo po magbarko. Sobrang ganda. Ayun, may Miniso pa sila. Ayun, pasok tayo sa Miniso. Ito yung ano nila, tinda-tindahan nila. May mga tumbler, sandals, mga pasalubong, mga teddy bear. Yan. Diba? Meron diyang, underwear ata, meron dyan eh. Dun banda. Ipit sa buhok. Diba? Tamo. May Miniso. Ayun, meron din sila mga pagkain. Ano talaga sila sa Goldilocks? Halos na pagkain na dyan is napansin ko si Goldilocks. Goldilocks cakes. Yan mo, Goldilocks yung cookies. Ano lang nasa 65 lang yun. Nasa 49 ata yan. Sa mura na, okay naman. Affordable lang siya. Kasi, kung bilhin mo yan sa mall, sa 49, 65 lang doon. Meron sila mga cups, mga unan, baso. Yung baso nila, nasa ano ata ito, nasa 250. Ganun, depende. O then, front desk nila, kung may mga something problema ka, gustong itanong, pwede kang magtanong sa front desk. Then, yung iba nakahanap na room. Dito yung mga room ng mga tourist room doon papasok. Hindi tayo pwedeng pumasok dyan. Pero, sa tourist kasi, apat na tao ang pwede doon. So, meron din silang mga sari-sari, chichiryan. Kung nagugutom ka, meron din beer sa baba and can. So, ayun. O, diba? Tubig. So, for me sa mga gusto makatipid na sumakay ng barko, pwede po kayong magbaon ng kape. Kape po na 3-in-1. Kasi yung kape sa barko, sa 100 pesos yung pinakamura. Pero kung magdadala kayo ng 3-in-1 na kape, nyo lang sa 3 araw, kung ilan makonsume nyo, meron naman po silang baso na plastic cup na pangkape na binibenta. 5 pesos only lang po para mas makatipid kayo. So, yun lang naman. Kung gusto nyo rin magbaon ng pagkain nyo, cup noodles, pwede kayo magbaon. Water para makatipid. Pero kung water, meron naman sila cold pa. Cold water din, nandun din sa nila, cafeteria. Tsaka mainit na tubig, libre na din yun siya. So, tingnan nyo may elevator sila. Grabe. Nung papaakyat namin, may escalator din para hindi kami mahirapan. O, akyat tayo sa taas. Sa deck, Deck 6 ata to. Deck 6 to. Ito. Tingnan mo.
Oh, ikot tayo. Wow. Oh, sobrang ganda. May pabanda pa sila. Welcome. Welcome. Welcome guest. So, ito yung ano nila, kapihan. Ito. Kapi ka, milk tea ka, what do you want? Kung marami kang pera, just go. At ito naman yung ano nila, dito ka pwedeng tumambay. Kakain ka, o tatambay-tambay lang habang bumabiyahe yung barko. Maganda dyan, super. Ito, meron silang karaoke. Diba? Ano yan? 5 pesos isang song. So, magka-karaoke ka, videoke ka. So, whatever you want. Pero hanggang ano lang yan, may cut-off yan sila hanggang ano lang ata. Ang karaoke kasi hanggang 8 p.m. lang kasi pagpatak ng 8 p.m. po, meron po silang live na band doon sa loob ng cafeteria. Pwede po kayong mag-enjoy entertainment nila maganda, nakakaaliw, super. Hindi ka talaga magsisisi, nagbarko ka. So, sobrang ganda ng lugar. Parang mall, di ba? Yan. Yung tao, konti pa lang, papasok-pasok pa lang. So, siguro nasa tao ang nasa loob ng mall nito kasi yung passenger na siguro nasa 700. Nakausap ko yung isang nakasama na meet ko rin. Pero meron din kasi mga student dito na nag-OJT mga estudyante. Marami sila. Baka lagay na lang natin dala yung crew, baka nasa 1,000 rin yung karga nitong barko. Parang building yung barko, nasa siguro mga 8th floor. Parang ganun. Napakalaki. Yun, labas tayo. Tingin tayo sa labas. Yun. O, diba? Kita nyo naman, hindi pa lumalarga yan. So, ito naman yung isang barko nila, yung tugong doon sa kabila. Yung mga ano yun siya sa baba, mga kinakarga. Yan, mga porter, sila, inaakyat yan nila. Dito kasi yung daanan ng porter, inaakyat nila yung lahat ng mga karga ng mga pasahero. Sila na yung bahala, no worries, hindi mawawala yung cargo nyo or bagahe nyo. Dahil ihahatid nila yan sa mga room nyo. Yun mga ikakarga pa nila yan. Yung tugo na ito papuntang Iloilo, Bacolod yan Itong biyahe nito. Iloilo, Bacolod yun. Hindi pa umakit na mga pasahero na sasakay. So, sobrang ganda talaga magbarko. So, may clinic din sila ha. So, syempre hindi maiiwasan pag maalon siya nung pangalawang gabi, maalon. So, nahilo ako. Kung sa Bisaya, gidagat ko. So, pumunta lang ako ng clinic. May clinic sila, free yung gamot. Punta ka ng clinic, may doktor sila doon. I-assist ka, then bibigyan ka ng gamot. Painumin ka after ma-effect na yung Bonamine na binigay, okay na. Wala na. Yan. Diba? Sobrang ganda. Diba tayo? Alam mo talaga, pag nakapasok ka na sa barko, may excite ka talaga. Sobra. Mapapawaw ka. Pagpasok mo pa lang ng barko, wow. Sa hotel ba ako? Ganun yung mindset mo agad. Pagpasok mo pa lang, nasa hotel ba ako? Nasa hotel ako, tapos may mall. Ganun yung experience. Sobrang ganda ng experience. Yun yung ng lalaki, ng CR na lalaki. Pero pinasok ko rin yung CR nila ha. Malinis po. Ayan yan, pasukin natin. Oo, di ba? Oo, CR yan ha. Yan, pinasok ko talaga yung CR nila. Oo, di ba? Inikot yung buong barko. Kung pwede palang buksan yung mga room ng ng ibang room doon, mga business class, ganun. Yan, ito yung shower room nila. Yan. Alam mo yung shower nila dyan, di ba, syempre kung malamig yung panahon kasi naka-aircon talaga kayo. Malamig, sobrang lamig ng aircon. May hot sila, may hot and cold na water. So, kung tignawan ka o tinignaw ka, pwede yung mainit na
yung hot water yung gamitin mong panligo. Okay, basta okay. Rate is 10 to 10, no? Di ba? So, next, punta tayo sa room namin ulit. Yan, pasok tayo. Kasi, titingnan ko yun kung ano mga. Hello, may, yung kasama namin pasahero, ito sa Davao sila, may baby pa silang kasama. Yung baby nila is 3 months. Wow! O, di ba? Papakita ko sa inyo yung kagandahan ng Tugo Maligaya. Sarap naman magbarko. At ito na maipapakita ko sa inyo. Dito yung mga beddings niya. At saka kumot. Mas the best, magdala na lang kayo ng kumot nyo. Pero kung wala kayong kumot, meron silang free na beddings lang. Yung green, yung beddings niya. Dadalhin nyo lang yung po yung ticket nyo. Kasi may nakikita ko ibang mga pasahero, hindi nila alam eh. Yung ticket nyo po, dadalhin nyo po dyan. Katabi ng Miniso yan. Diyan po, ibibigay nyo, magdala kayo ng ID. Kahit anong ID. Iwan nyo yung ID nyo. Kunin nyo yung beddings nyo. Libre na yun ha. Wala kang babayaran. Then, kung gusto nyo mag-rent po ng, ng kumot, tsaka yung punda, ng ng unan nyo, ay 50 pesos lang naman po. Okay lang. Kasi yung kumot nila, talaga siya, pang sangga talaga siya sa lamig kasi sobrang lamig po sa barko. Malamig talaga, lalo na sa kwarto. Kahit gaano kayo kadami, malamig pa rin po. Sobrang lamig po ng kwarto nyo. So, kailangan nyo talaga ng kumot. Hindi pwede wala kayong kumot. Dapat may kumot talaga kayo. So, 50 pesos lang naman. Yan yung nila, beddings nila. So, ayan yung beddings po nila. Yun. Ayan, nagre-resibo na siya. So, bibigyan kanya ng resibo sa pagbayad mo ng 50 pesos po. Then, bali, may iwan yung mo. Yun, isasabay niya sa ticket mo. At, wag nyo pong iwawala yung ticket nyo kasi, kapag kakain po kayo, kailangan po yung ticket nyo kasi chine-check nila tsaka may nilalagay sa monitor nila kada kain mo na nilalagay ng ballpen. Yun yung kumot nila yan, tsaka yung beddings. Tara, pasok na tayo sa kwarto para malagay natin yung beddings natin tsaka kumot before tayo pasyal ulit sa buong barko. Gusto ko pa mamasyal dun sa labas, dun sa may deck sa taas. Yun, ito naman yung kainan nila. Ito yung dito kayo kakain. Yan, dito kayo pipilan yan, dun kanina. Yan, dyan po kayo pipila kapag kakain na po kayo. At dito po kumakain yan lahat ng mga guest. Dito naman po yung tubig na sinasabi ko. Cold water, libre po yan. Tsaka hot water, libre po yan. Libre po, no worry. Kasi may nakita ko dati nag-post sa Facebook. Siguro hindi niya alam na may water station po na free ang to go. Yan, ang ganda. Kahit kain, ang ganda rin. Ikot tayo. Yan. Ayun. Lagay natin yung beddings natin. Yan. Okay, wala kayong tagalagay ng beddings nyo dito sa barko So, kayo talaga yung maglalagay niyan. Except lang siguro kung nasa business class kayo or nasa state room. Depende po. Hindi ko sure. Pero yung state room ata parang feeling ko state room yung naka-prepare na. Pero parang business class, tourist class ata, mega value. Kayo yung kukuha ng beddings nyo doon at kayo rin ang maglalagay. Pagkatapos nyo pong gamitin, pagbababa na kayo ng barko, liligpitin nyo yan, kukunin nyo dyan, pati mga basura nyo, itapon nyo sa basurahan, tapos yung beddings nyo,
kukunin nyo, tsaka yung kumot, ibibigay nyo, ibabalik nyo doon para makuha nyo po yung ticket nyo. Yun yung mga ganap o mga dapat gawin sa barko. Then, mga tips pa na iba, for now, yun pa lang ang mga tips na nakikita ko. Basta, kapag sasakay ka dito ng barko, kung gusto yung bumili ng pagkain nyo, mas mabuti kasi mas makakalis kayo. Yung pamerienda lang ha, kasi yung pagkain po, free naman po, yung breakfast, lunch, and dinner po, libre na po yun. Ayun, akit na tayo sa taas, o diba? Umakit na ako sa taas, no? Para maikot ko kayo sa lugar. O diba? So, see you in my next vlog sa pagbibiyahe namin dito sa Tugong Maligaya. So, please like and share and follow. Thank you and God bless.